Hello guys, yan 0204 again and naku, naibibigyan mo naman tayo ng reaction dito. Marami naman ito magagalit sa atin sa comment section. No? Anong magagawa natin eh? Nakikita natin dito na pakalat-kalat sa social media at na yun nga. At marami na itong nakakaalam na nagka-problema po yung mga EDC sa pera. About sa collector, sponsor, and contractor. Pambihira, akala ko sa lang yung may mga ganong sistema sa politiko, meron din pala sa Kalingap at sa, yun nga, under ng Kalingap yung EDC. At nakakaya po yun okay, na Kalingap Rab. Ayan, meron palang mga pera na hindi na na-receive nung birthday na, yung mga hindi na-reveal, yun pala na nagastos na ng mas sponsor. Sino kaya itong sponsor, Dapat pag hindi sa'yo yung pera, huwag mong galawin, di ba? At ito na nga guys, mapanood natin to sa live ni Dirado, presidente ng Karepa. At ito nga po guys, ipi-play po natin, kumuha tayo ng konting clips sa at bigyan po natin ng reaction. Meron ding mga ibang nag-reach out sa atin at marami pa ang mga dumating sa atin. So, ngayon, ang desisyon ko, ang ating pag-usapan mga kaibigan. Pero bago yan, shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shout out po sa inyo. And Aji sa Bicola na Ate Bico sa Darit in Mamisti kayo sa mga print nanay sa Solid Agency Singapore, Solid Agency sa Kalam sa lahat mga kaibigan at sarap. Mga Jomcar, mga kaibigan, Jomcar 23, shoutout po sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. So, andito na tayo mga kaibigan, mga kalingap, At yan nga yung pag-uusapan natin about sa pera na di umano ay nawaldas or nagkaroon ng gastusan at yung iba naman ay sinasabi hindi nakarating kay Bibi Beyonce ang pera nila at ganoon din po kay Kalingap Ido mga kaibigan. At yan po yung hinahanap. Uy, Itzy, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkaganyan? Di ba? Akala ko, mga big time sponsor kayo, mga kung ano-ano mga pinagsasabing yan. Grabe kasi kayo manlait sa amin, no? Ng mga ginagamit si Reyna, pinapiraan si Reyna, at kung ano yun pala, ginagamit yun din si Benzi para kuha ng mga pera ng sponsor para sa pang sarili nating pangangailangan. Sabihin natin na nagka-emergency. Di ba? Pero hindi mo yan pera eh. Pero po yun na ibang tao, magdumiskarte ka para sa sarili mo, hindi yung hindi mo pera, gagamitin mo sa pansarili mo na gastusin, di ba? Di naman pwede yun na dahil pinagambagan nyo na mga karamihan, nagambag-ambag kayo dyan, yung iba dyan. Talagang ipapadala na lang sa pamilya, inaambag pa, di ba? Grabe po yung effort. Tapos, ang ending pagdating ng big day, ayan, ng okasyon, wala naman pala. So marami ang pagkakaalam po guys, marami po na disappoint at hindi po satisfied sa event dahil yung ini-expect nila hindi po nangyari. At ito nga po yung sa mga Madibuke at hindi lang po yun guys, marami pa akong narinig na hindi lang po daw sa Manibuke. Hindi lang po 40 plus thousand yung nawala. Marami pong complain at abangan po natin yan sa mga susunod na mga pasabog. Ayan, let's continue po. Ang mga nag-sponsor as in, ang katotohanan dito mga kaibigan, ang gusto nating malaman dito ay maging transparent itong si Tintin Oragon mga kaibigan kasi siya talaga yung iniipit dito. As in, si Tintin Oragon po mga kaibigan, mga kalingap ay umamin sa atin na nagkaroon siya ng kinagastusan na 41,000 mga kaibigan. 41,000 po yung sinasabi ni Tintin na kanyang nagastos kasi nagkaroon po ng emergency mga kaibigan, mga kalingap. So, para sa akin, kung 41,000 na yun na nagastos niya, ngayon ay gusto niyang isettle sa sponsor, as in yung sponsor naman ay willing naman siya. So, makipag-usap lang na maayos, ito si Tintin. So, ngayon hindi sila magkasundo mga kaibigan about sa transparent transparent mga kaibigan, hindi sila magkasundo. So, pare-parehas na may sinisinsyate na liligaw tayo mga kaibigan, pati tayo mga kaibigan ay nadadamay na kasi doon sa mga comment ng ating mga kasama na mga kapwa natin reactor, ako na rin ay naging collector mga kaibigan. Ito na po yung masasabi ko about dyan po sa mga pangyayaring yan. Ang hinawakan ko lang pong pera sa birthday ni Beyonce ay sa striker at kay Mare Pineda, mga kaibigan, mga kalingap. Padyan naman po mga kaibigan ay nakarating
doon po kay Kalinga Pedro and Bibi Beyonce. Yun pong ibinigay ng dalawa nating kasamahan na striker at itong kay na Marie Pineda, mga kaibigan, mga Kalinga. Kaya ako po, tasunoo talaga ako na nagsasabi na hindi po ako nadamay dito sa collaboration na ito, mga kaibigan, mga Kalinga. Tatawanan ko lang po kayo. So, huwag po kayong base sa thumbnail, panoorin po ninyo mabuti yung mga reaction ng ating mga kasama para sa ganun naman ay hindi maligaw at marami ang madadamay. So, ganito, mga kaibigan, mga Kalingap. Ano kasi nga, ando na tayo sa usapin ni OMG! Parang kilala po yung si Tintin Oragon. Isa po yan yan ng basya noon sa live ni Kuya Bal. At ang yabang-yabang niya. If I'm not wrong, nasa Hong Kong nasa Hong Kong siya. Hindi lang ako sure yan Pero parang natandaan po yan siya. Parang isa po yan siya sinang basya akin. Oh my God, girl, ano nangyari? Bakit nagamit mo yung pera na para sa event ng na idol niyo, di ba? Kaya nga minsan, wag kayong mag-ano sa kapwa nyo, manghusgat, mangkutya, di ba? Kasi yun palaging pinupukol nyo sa amin, even na wala naman kayong ebidensya, di ba? Kahit na napatunayan na kami, pero kung anong pwede sasabihin nyo sa amin na kung na mga gawa-gawa nyo man lang. And ito na nga yung nasa taas, nagbigay po sa inyo ng kumbaga challenge. I don't know kung yun po talaga exactly ng word, no? Parang nawala po ako. Kausan, mga kaibigan, ay wag kang wag kang maghusga sa kapwa mo kasi pangit yung ganun. na pera na Tingnan mo nangyari sa inyo ngayon. Dahil wala ng pera, ang ending kayo po talaga naturingan kuno ng mga sponsor at mga contractor or collector na talagang daluyan ng pera. Ngayon po, siyempre, At isa din sa nagbibigay ng pera is talagang involved sa mga ayaw po nila pumayag. Gusto sinasabi nila natin na corruption, mabayaran no? lahat. Kasi parang corruption na yung tawag dyan Kasi parang 41,000. may Ngayon, lokohan na yung nangyayari na 41,000 hindi mo pera. Sinasabi nga natin na Pero, nagastos ni ginagamit mo, di ba? Tintin Parang Oragon, hindi maganda. Hindi maganda na po. At naibalik pinagambagan hindi po ko yun ng alam kung karamihan. bakit hindi na naibalik yung 41,000. As in yun po ay nasettle natin at tabinado naman doon si Tintin Oragon sa mga nangyaring yun. Ngayon, mga kaibigan, kaya ako ay nagugulo. So marami pa rin po ang mga lumalabas na kung ano-ano ang mga sinasabi. So ito naman po, mga kaibigan, ay pinapabalaan na naman ni Tintin Oragon. Ako, mga kaibigan, as in gusto ko lang na maayos at magkaroon ng transparent about dito, mga kaibigan. Kasi about sa mga nangyayari, ang iniipit talaga at talagang pinagpupukusan nila ng pansin ay si Tintin Oragon. So gusto kong marinig yung kanyang boses or yung kanyang paliwanag about dito. May paliwanag niya lahat yung mga pangyayari kasi siya lang yung naiipit dito, mga kaibigan. No, siya lang. So, kung lahat naman yan, mga kaibigan, na isisisi natin doon sa isang tao, so hindi naman maganda. Kaya para sa akin, mga kaibigan, total talagang mahirap i-reach out at mahirap talagang ayusin to, mga kaibigan. Ang bala ko, magharap sila sa Carabao, mga kaibigan. Akyat silang dalawa doon, akyat yung pabilang panig as ina-invite na natin. Hindi pa lang nila siguro nababasa. So para maging transparent, mga kaibigan. Kasi dapat magkaroon din ng ibig sabihin natin, mga kaibigan, magkaroon ng salita si Tintin doon, malaman ng lahat at maliwanagan din yung ibang member niya. Mga kaibigan? Kasi hindi lang daw sa 41,000, marami pa ang lumalabas, mga kaibigan, mga kalingap. Marami pa ang lumalabas. So para makapagpaliwanag siya, ay mas maganda na magpaliwanag siya sa live, mga kaibigan. Kasi ganitong nangyayari, mga kaibigan Ano nangyayari? Ang dahil pinupukol sa kanya, hindi naman siya makapagsalita dahil wala naman siyang YouTube channel. So, ang naisip ko, para maging transparent, pare-parehas naman silang walang mga YouTube channel, kaya nga nagbe-reklamo sa atin, para naman sa ganon, ay malaman ng lahat or malaman ng mga member niya at ng mga ibang naging member, ng collaboration, kung ano ba yung pinagkagastusan, saan ba talaga ginamit,
or para malinaw mga kaibigan, hindi ito para lumala or umano. Ang maganda dito sana kung kayo aakyat sa Caraba ay makakapagsabi kayo kung saan magamit. Ibig sabihin, ipapaliwanag ninyong lahat yun. Yung 41,000 na yun mga kaibigan na sabing nagamit nga ni Tintin Oragon ay unawain natin siya doon sa part na yun kasi nga nagkaroon daw siya ng emergency. Nagkaroon siya ng mapakalaking emergency na personal life niya. So, doon sa 41,000 na yun mga kaibigan, ang need natin doon ay isettle na lang kasi hindi talaga pakaya siguro ni Tintin Oragon na maibalik yung pera na yun. So, para sa akin, pero hindi ko pera yun eh. Hindi ko pera yung 41,000 na yun mga kaibigan eh. Medyo magulo talaga mga kaibigan. Medyo magulo. Pero alam ko na may mga pusong kalingap sila, so mapapag-aralan 'to mga kaibigan. Mapapag-aralan itong mga ito, pero itong mga lumalabas na kung ano-ano na hindi pa nakarating kay Beyonce, ito yung gusto nating maliwanagan. Kung sino ba talaga ang naging may kasalanan dito? Ang kolektor o kontraktor? Kasi ang daming sinasabi ng kabilang panig na ibigay na doon sa kontraktor. Dito naman sa kabila, ang hirap. Sa totoo lang ako ay nagugulo at gusto nating maayos pero parang ang labo mga kaibigan. So, ang bala ko, pakitin sila sa Caraba, magkaroon sila ng kasi siguro ako yung magiging host mga kaibigan Ako yung magiging host doon sa Caraba para malaman din ng lahat at saka yung mga nagko-comment para malaman din. Para malaman din natin kung ano ba talaga yung tunay na pangyayari kasi maraming mga kaibigan pangalan ang nadadamay, maraming pangalan ang nadadamay at marami ang nagrereklamo. So hindi naman po, pwede naman siguro na isisilahat natin doon sa tao, Hindi ko sa pinoproteksyonan dito si Tintin Oragon mga kaibigan. Ang gusto natin dito mga kaibigan ay maging transparent siya. Kasi hindi ko rin pwedeng husgahan si Tintin. Ayan, pasabog pa more. Ayan, kambugan pa more. Yan ang sinasabi natin, nagkakagulo na kayo ngayon. At ikaw, Salverador, pag nag-explain ka, ayusin mo naman. At sino dapat ba sisihin? Eh di siya. Siya naman yung gumawit ng pera. Sino ba talaga yung dapat sisihin? Sa case, sabihin mo kasi nakapokus kay Tintin at siya yung sinisisi nila. Sino bang gumamit ng pera? Diba siya po? O bakit na iba pa ba? May kasabwat ba siya? Diba? Tapos ang sinasabi mo dito na transparent. Ano bang ibig mo sabihin transparent? Hindi yata nagko-connect. Diba? May mga sinasabi ka na magulo. Paano magulo? Magulo ka mag-explain. Ayos nga para maintindihan. Diba? At sa talagang kasalanan niya. Hindi, sinasabi mo na sa kanya sinisisi. Course, yes, sa kanya sinisisi kasi nga, siya yung gumamit ng pera na hindi sa kanya, di ba? Eh, mga kahambugan nyo kasi, ano na mga kahambugan nyo, mga pasabog-pasabog nyo. Ni isa, mahelikopter nyo, mga paano pong pinagsasad nyo, kahambugan. Ngayon, nagkagulo-gulo kayo sa pera. Sa inyo lang po yung nangyari. Yan kasi, puro kayo pasabog, kaya pasabog pa more. Ba? Nun pala, nagkagulo-gulo kayo dyan. May mga iba-iba pa yata at marami pang hindi satisfied dyan sa event nyo. Ano nangyari sa inyo? Tuloy-tuloy ang pasabog nyo. Sige, tuloy-tuloy nyo lang yan at makikimarites kang kami. At huwag kayong magalit sa amin dahil kami po nagre-reaction hang base sa papanood namin. Sa sunod, maging kasi kayo, maging vigilant pagdating sa pera, Dapat huwag niyo pong, ipagkatiwala sa mga taong, kapos. Kasi mahirap yan. Matitem talaga siya pag gumawa ng pera na, tag-sampungin po ang kailangan siya sa pamilya niya. Pero mali po yan. Kasi kami na nung humawak kami ng pera na pabahay. Anong pumunta kami ng diet? Pumunta kami ng diet, tapos namili kami mga gamit doon. Yung pera ko na, sampo yung budget namin na sa GC nun para sa ref ni Reyna na sa 16,000. Kasi gusto, maliit lang sana dadaabi. Bibili namin ng ref eh. Kasi si Reyna lang naman.
practical kailan mo nakita kami dun sa may home appliances sa SM is nasa 24,000 yata yun. Yes. Eh, dami nag-suggest na yun na lang daw kasi ang laki-laki daw tapos ang ganda daw bagay doon sa bahay na rin Ay, ginawa ko, ay nasa 18 yata yung budget ang ref or yes, mga 18. Dinagdagan ko yun. Yan, dinagdagan ko yun yung ng 6,000 para mabuhay po yung 24,000. Sarili kong pera. Pero kasi, kung iisipin po, may mga budget pa para sa washing machine, may budget para sa mga iba, Hindi ko ginawa na binawasan niya isang ibang budget kasi po, kung anong gusto ng sponsor, yung masusunod, hindi po pwedeng ibahin yung plano, 'Di ba? Kasi may budget para sa ref, may budget para sa washing machine. Kung anong budget sa washing machine, yun na yun. Pero, depende sa akin kung dagdagan ko hindi yung para sa ref. Kasi yung budget yung noon is 19,000. 19,000 o 18,000. Basta yung ref noon nasa 24,000. Kaya, yun, ko. Tinabunan ko yung kulang. Pero hindi ako kumuha ng budget para galing sa ibang pangangailangan, diba? Ganun po yan. Para mapagkatiwalaan ka. Kaya talaga nung sa pabahay, walang reklamo pagdating sa amin sa pera. Lahat ng mga sponsor, walang ganung nangyari. Na nawala yung pera, may nagdapat ng pera, wala po satisfied po sila dahil kami po is nag-aabuno palagi. Diba? Nag-aabuno kahit nakulang yung pera noon. Nandun kami para mag-abuno kasi para naman yung kay Rene, diba? Yung nakakailangan lang dyan, naturigang sponsor, pinagatiwalaan ka, yun pala. Di ba? Nasa napakaliit na halaga tapos hindi ka para magpagkatiwalaan. Amin umabot na hawak namin noon ng 1,000,000, 500,000 yung pera na hawak namin noon sa pambahay kay Reyna. Pero, wala po. Agabuno pa kami. Yun dapat ang sundin nyo at nakailang event kami. Hindi po nangyari mga ganong nangyayari sa inyo. Di ba? Na mangulimbat ng pera. Corruption po yan Di ba? Nakakaya po yan. Diyos mio, ang hambog-hambog pa naman. Ayan, pasabog pa mo at tirador sa sundo mo explain kayo. Ayusin mo naman may mga transparent ka na nangyari. Anong kunik sa transparent doon? Tapos sabihin mo na settled na. Tapos huli sasabihin mo naman ang hirap yan ng solusyonan. Diba? Sa una mong na-video, sa recent mo na-video, diba? Earlier na video, sabihin mo, ay na-settled mo na, tapos sa pinakalas, sabihin mo, ang hirap yan, isold dahil hindi na kakaintindihan yung dalawang grupo, ayaw kumain sa grupo. Diba? Kaya ang gulo-gulo mo kasi magpaliwanag, diba? At dito lang po guys, ayan, nagmamarikes tayo, bala, ay, pag ganda maghalik kayo sa akin, basta ako nagre-reaction video lang at huwag kayong mag-ano dyan sa akin. Diba? Ayan, shoutout po sa lahat, I love you all and God bless us all.